Ang artikulong ito ay tungkol sa pagpapalago at pagpaparami ng passion fruit prutas ng hili para sa mataas na ani gamit ang tamang pamamaraan ng pruning at pag-alaga. Mahilig ka rin ba sa passion fruit? Yung tamis-asim na katas na punong bango. Masarap kainin ng direkta o kaya naman haluan ng kaunting pulot para sa isang nakakapreskong inumin. Imposible ang taginid kung wala ito. Ang passion fruit ay hindi lamang tinaguriang hari ng mga katas, ito rin ay mayaman sa vitamin A, C at maraming dietary fiber. Mayroon itong kamanghamanghang benepisyo para sa proteksyon ng cardiovascular at pagpapalakas ng immune system. Maraming nagtatanim ng passion fruit at sa tingin nila ay madali itong palagwin. O ngunit kapag sila na ang nagtanim, madalas ay puno ng problema. Kumakalat ang nga baging sa buwang trellis at ang nga dahon ay mas malaki pa sa abaniko. Pero pagtingin sa ilalim, walang ni isang bunga. Kapa naman nakbunga, bago pa man makulay, nagiging dilaw na at nalalagas. Sa totoo lang, ang passion fruit ay isang halaman na may napakalakas na potensyal sa pagbunga. Kailangan mo lang matutunan kung paano ayon ang tamang switch para sa paglago nito. Ang isang punong passion fruit na nagbubungang 300 prutas ay simula pa lamang para sa iyo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 3 high-yield na sikreto. Kahit sa maliit na balkonahe nga iyong apartment sa siyudad o sa malawak na bakuran ng iyong bukid, basta't naiintindihan mo ang prinsipyo sa likod nito, makakapagtanim kang berdeng talon na ikamanghang lahat ng iyong kapitbahay. Bago tayo dumiretso sa mapartikular na operasyon, kailangan muna nating maunawaan ang pattern ng pagbubunga ng passion fruit. Hindi lahat ng sanga ng passion fruit ay nagbubunga. Ang matatabang pangunahing sanga ay hindi nagbubunga, at ang manipis at matatandang sanga ay hindi rin. Ang nagbubunga ay ang nga bagong lateral shoots na tumubo sa taon na iyon. Kaya, ang ating layunin ay hindi paramihin ng paramihin ang nga baging, kundi paramihin ang mga bagong lateral shoots na tumutubo bawat taon. Maraming tao ang nag-iisip na kung mas mataas ang trellis at mas marami ang baging, mas maganda. Ito ay lubos na mali. Kung hindi ko kontrolin ang mga baging passion fruit, lahat ng nutrition ay mapupunta sa pahabang ng baging at hindi sa pagbubunga. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang lateral shoot pruning method na sikreto ang mga matatandang magsasaka. Basta't master mo ito, ang isang puno ang passion fruit na may 300 bunga ay hindi na panaginip. Narito ang unang tip, paraan ngang pagpapalaki ng isang pangunahing baging, single main vine cultivation. Kapag naitanim ang maliit na punlang na passion fruit, sa simula ay huwag itong hayaang lumaki ng walang direksyon. Piliin ang isang pinakamakapal at pinakamatibay na pangunahing baging at putulin ang lahat ng iba pa. Hayaan ang pangunahing baging na umakyat hanggang sa itaas ang trellis. Bago ito umabot sa tuktok, putulin ang lahat ang lateral buds na tumutubo mula sa bawat dahon. Bakit? Dahil kailangang mag-concentrate ang nutrisyon sa simula upang mabilis na umakyat ang pangunahing baging sa trellis. Kapag mas makapal at mas matibay ang pangunahing baging, mas maraming lateral shoots ang kayang suportahan nito sa kalaunan. Kung hahayaan ang mga lateral shoots na lumaki ng walang direksyon sa simula, hindi lalaki ng malakas ang pangunahing baging at masisira ang buong trellis. Kapag ulumakyat na ang pangunahing baging sa tuktok ng trellis at lumampas na nga 20 sentimetro, putulin ang dulo ng baging. Ito ay tinatawag na topping o pinching. Pinipilit nito ang halaman na itigil ang pagtaas at ipamahagi ang nutrisyon sa mga lateral shoots. Pagkatapos ang topping, sa bawat dahon ang pangunahing baging, may lalabas na lateral buds. Ito ang magiging pangunahing manggagawa sa pagbubunga. Mayroong isang detalye na madalas nakakalimutan ang marami. Bago mag-topping, lahat ng lateral buds sa pangunahing baging ay dapat putulin, walang ititira. May ilang tao na nanghihinayang putulin sa pag-akalang magbubunga rin ang mga ito sa kalaunan. Sa totoo lang, ang nga mababang lateral buds ay magsasayang lamang ng nutrisyon at hindi makakatulong sa paglago ng pangunahing baging. Kung magiging malupit ka ngayon, kapag umakyat na ang pangunahing baging sa trellis, doble ang ibabalik nito sa iyo.
Ito ang sinasabi ngang mga matatandang magsasaka. Mas puputulin, mas sisigla. Ikalawang tip, para ng pakpuputol na lateral shoots na nakbubunga. Lateral shoot pruning for fruit bearing. Ang nagbubungang sanga passion fruit ay ang mga lateral shoots. Kapag ang pangunahing baging ay umakyat na sa trellis at natoping, maraming lateral shoots ang lalabas. Gaano karami ang dapat itira? Para sa bawat pangunahing baging, maktira ng 3 hanggang 4 na pinakamalakas na lateral shoots. Putulin ang lahat ng iba pa. Kung masyadong marami ang ititira, kakalat ang nutrisyon at hindi lalaki ng malaki ang bawat bunga. Kung masyadong kaunti, hindi sapat ang ani, ang 3 hanggang 4 ay ang ginintuang bilang. Kapag ang bawat lateral shoot ay lumaki ng humigit kumulang 1 metro, putulin ang malambot na dulo nito. Kapag pinutol mo ito ng 1 beses, mas maraming bulaklak ang lalabas sa tabi nito. Bawat lateral shoot ay maktirangang 3 hanggang 4 na nodes, at bawat node ay maktirangang 1 o 2 bulaklak. Alisin ang ibang bulaklak para mag-concentrate ang nutrisyon, at saka lang lalaki ng malaki ang bunga. Kapag ang bunga ay lumaki ng kasing laking hinlalaki, suriin itong muli. Alisin ang mapangit, kinagat ng insekto, o maliliit na bunga. Huwag manghinayang. Mas kaunti ngunit mas maganda ang kalidad ang magpapalaki sa mga bunga. Maraming tao ang nanghihinayang na mag-tin out ng bunga, kaya ang resulta ay dose-dose ng maliliit na bunga sa isang puno at sa huli ay walang lumalaki ng malaki. Pagkatapos anihin ang nga bunga, tapos na ang misyon ngang lateral shoot na ito. Sa oras na ito, kailangan mong agad na putulin ang lateral shoot na nakapagbunga na. Putulin ito mula sa pinagmulan nito sa pangunahing sanga. Bakit kailangang putulin? Dahil ang matandang sanga na nakapagbunga na ay hindi na magbubunga ulit. Mananakop lamang ito ng nutrisyon. Kapag pinutol, lalabas ulit ang mga bagong lateral buds mula sa pangunahing sanga. Magiging bagong lateral shoots ito, at magsisimula ulit ang susunod na batch ngang pagbubunga. Ito ang sikreto sa walang tigil na pagbubunga ng passion fruit. Kung hindi mo puputulin ang matandang sanga, hindi lalabas ang bagong sanga. Isang baging, isang bunga. Pagkatapos anihin, putulin agad, hindi hihigit sa 3 baging. Ikatlong tip, pamamahala ng tubig at pataba at artificial na pagpapabunga. Water, fertilizer management, and artificial pollination. Bago magtanim ng passion fruit, piliin muna ang tamang uri. Para sa mga baguhan, inire-rekomenda ang Sweet Sunset o Yellow Passion Fruit. Ang Sweet Sunset, katulad ng Tainongno, satu sa Taiwan, ay malaki ang bunga, matamis, at malakas ang resistensya sa sakit. Ang Yellow Passion Fruit, katulad ng Full Sky Star sa Taiwan, ay mayroong puting batik sa balat na parang bituin, mabango, at hindi gaanong maasim, angkop para sa sariwang pagkain. Gumamit ng kawayan o bakal na tubo para gumawa ng trellis. Ang taas ay dapat 1.8 hanggang 2 metro upang makalakat ang tao at mapamahalaan ang halaman. Ang paso ay dapat may diameter na hindi bababa sa 45 sentimetro at lalim na hindi bababa sa 40 sentimetro. Kung mas malaki ang paso, mas matibay ang ugat, mas marami ang bunga, kailangan ding lagyan ng isang layer ng basag na bato o expanded clay pebbles sa ilalim ng paso bilang drainage layer. Ang ugat ng passion fruit ay fleshy root at ayaw nito sa sobrang tubig. Mabulok ito kung mababasa. Mahilig ang passion fruit sa araw at nangangailangan ng hindi bababa sa 6 na oras ng direktang sikat ng araw bawat araw. Kung kulang sa sikat ng araw, dahon lamang ang lalabas at hindi magbubunga. Sa pagdidilig, diligan lamang kapag tuyo ang lupa at siguraduhing maigi ang pagdidilig. Kapag tuyo ang lupa, diligan. Huwag araw-araw na diligan. Dahil kung sobra ang tubig, mabubulok ang ugat. Para sa pataba, sa panahon ng pagiging punla, gumamit ng malabnaw na pataba para lumaki ang baging. Diligan ng fermented rice water, pinaburong tubig na hugas bigas, na diluted sa 1-10, 1 beses sa 1 linggo. Sa panahon ng pamumulaklak at pagbubunga, itigil ang malabnaw na pataba at gumamit ng phosphorus potassium fertilizer
katulad ng Lingjia fertilizer sa Taiwan. Maraming tao ang nakatatanim ng passion fruit na namumulaklak lang pero hindi nakbubunga dahil masyadong maraming malabnaw na pataba ang ibinibigay. Dito ko ituturo ang isang personal recipe para sa iyo. Hugasan, patuyuin, at durugin ang makapinakbalatan ngang itlog na iyong nakolekta. Lagyan ngang isang maliit na kutsarang suka, white vinegar, pagkatapos ay ibuhos sa fermented rice water na pinaburo sa loop kang 3 araw. Ang pinulbos na balat ng itlog ay nagbibigay ng pangmatagalang calcium at phosphorus. Ang fermented rice water ay naglalaman nege mataas na konsentrasyon nege active potassium. Ang calcium ay nagpapalakas ang tangkay ang bunga at pumipigil sa pakalagas ang bunga. Ang potassium ay nagpapabilis sa pag-ipon nga, asukal sa laman ng bunga. Bawat 10 araw, diligan sa paligid ng ugat. Kung ayaw mong masyadong komplikado, maaari ring gumamit ng wood ash water. Magbabat ng isang maliit na dakot sa 1 litro ng tubig. Ibabat sa loop ng 24 na oras at gamitin ang malinis na tubig na lumutang para idilig. Sa panahon ng pagbubunga, mayroon ding isang mahalagang aspeto, ang pagdaragdang ng kalsiyum. Budburan ngang dinurok na balat ng itlog sa ibabaw ngang lupa para madagdagan ang calcium at maiwasan ang pagkakrek ng bunga at para maging makinis ang balat ng bunga. Maraming passion fruit na tinatanim ng mga tao ay makapal ang balat at kaunti ang laman dahil ito sa kakulangan ng kalsiyum. May isa pang mahalaga, ang artificial na pagpapabunga, artificial pollination. Ang istruktura ng bulaklak ng passion fruit ay kakaiba. Ang pistil ay nasa ibabaw ng stamen. Kapag walang bubuyok o pulot-pukyutan, hindi bumabagsak ang pollen sa stigma. Kaya kahit gaano karaming bulaklak ang bumukas, walang mangyayari. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagtatanim ng passion fruit ang namumulaklak lang pero hindi nagbubunga. Ituturo ko sa iyo ang isang paraan. Tuwing umaga mula alas 9 hanggang alas 11, mahanap ng isang bulaklak ng passion fruit na bagong bukas. Gamit ang iyong kamay o isang maliit na brush, kolektahin ang pollen mula sa stamen. Ilagay ito sa 3 mahabang stigma. Ang ganitong uri ng artificial na pagpapabunga ay makakapagpataas ang iyong fruit set rate mula 30% hanggang sa mahigit 90%. Pagkatapos ng pollination, makikita mo ang maliliit na bunga na lumobo sa loob ng 2 o 3 araw. Nakakaramdam kang malaking kasiyahan. Ang hindi pagtagumpay ng maraming tao sa pagtatanim ng passion fruit ay karaniwang may 5 dahilan nang hihinayang makputol. Lumalaki ng walang direksyon ang sanga, kumakalat ang nutrisyon, at maliliit ang bunga. Kailangang putulin ng madalas, mas puputulin, mas sisigla. Masyadong maliit ang paso. Hindi lumalaki ng mayos ang ugat at hindi sumisipsip ng sapat na nutrisyon. Malulutas ito sa paglipat sa mas malaking paso. Kulang sa pataba, lalo na sa panahon ng pamumulaklak at pagbubunga, gumagamit ng maling pataba. Huwag gumamit ng malapnaw na pataba. Gumamit ng phosphorus potassium fertilizer. Masyadong maraming tubig, palaging basa ang lupa, at nabubulok ang ugat. Diligan lamang kapag tuyo ang lupa. Walang artipisyal na pagpapabunga. Sa balkonahe ay walang bubuyok o pulot-pukyutan, kaya kahit namumulaklak ang bulaklak, walang mangyayari. Araw-araw sa umaga, tulungan itong magpolinate. Kung masyadong siksikan ang magabaging, hindi maganda ang ventilasyon, at madali itong kapitan nega aphids at spider mites. Para sa aphids, ay spring ang bawang at sili water. Isang ulong ang bawang at 3 sili na ibinabad sa 1 litro ng tubig sa loob ng 24 na oras, salayin at lagyan ng 2 patak ng dishwashing liquid bago i-spray sa dahon. Para sa spider mites, i-spray ng baking soda water. 1 litro ng tubig na may 5 gramo ang baking soda. At 2 patak ng dishwashing liquid, i-spray sa ilalim ng dahon para sa pag-iwas at paggamot. Regular na suriin ang ilalim ng dahon. Kapag may nakitang ilan, pisilin na lang ang kamay. Ang pinakamabisang paraan ay panatilihin ang magandang ventilasyon. Putulin ang mga lumang dahon sa ilalim para mahangin ng maayos at natural na mababawasan ang mga insekto.
Sa Pilipinas, kung saan mainit ang panahon, maaring lumaki ang passion fruit sa buong taon. Kung sa lugar mo naman ay bumababa sa 0 degrees Celsius sa taglamig, kailangan itong ilipat sa loob ng bahay. Kapag bumaba sa 10 degrees Celsius ang temperatura, bumabagal ang paglago. Kapag bumaba sa 5 degrees Celsius, maari itong ma-frostbite. Sa taglamig, bawasan ang pagdidilig at huwag lagyan ng pataba upang hayaan itong maghibernate. Mula sa pagtatanim ng passion fruit hanggang sa unang pakbubunga, karaniwan itong nangangailangan ng 8 hanggang 10 buwan. Kung binili mo ay grafted seedling katulad ng Tainongno. 1. Sa ikalawang taon ay papasok ito sa panahon ng peak production. Kapag naitanim ngang isang beses, maari itong anihin sa loop ngang 3 hanggang 5 taon. Pagkatapos ngang 5 taon, kapag tumanda na, putulin ang matatandang baging at mag-regraft muli at magiging bagong punla na ulit. Nagawa ko na ang paghahambing isang batch ng passion fruit seedlings. Ang isa ay inalagan ayon sa pamamaraang itong pruning at paglalagayng pataba, habang ang isa naman ay hinayaan na lang lumaki ng walang kontrol. Ang puno na inalakan ay nakpunga ng makaka 300 prutas, napuno ang triles, at nahulat ang makakapitbahay nang makita ito. Ang isa naman ay nagbunga lamang ng 20 ilang prutas, maliliit at maasim. Ito ang kapangyarihan ng tamang pamamaraan. Hindi kailangan ng puwersa. Basta tama ang pamamaraan, ang passion fruit mismo ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Konklusyong, apanggibod. Narito ang 6 na mahalagang punto para sa matas na aning passion fruit. Pagpapalaki ng isang pangunahing baging. Sa simula, isang pangunahing baging lang ang itira para umakyat sa trellis. Putulin ang lahat ng lateral shoots. Pektopping para sa lateral shoots. Pagkatapos umakyat ang pangunahing baging, putulin ang dulo at magtira ang 3 hanggang 4 na lateral shoots. Putulin agad ang matatandang baging pagkatapos anihin. Pagkatapos anihin ang bunga, putulin ang lumang lateral shoots para mapabilis ang pagtubo nga bago. Pagtin out ng bulaklak at bunga. Sa bawat lateral shoot, magtira ng 3 hanggang 4 na bunga, putulin ang mga hindi maganda o basak. Pagdaragdag ng phosphorus, potassium, at calcium. Sa panahon ng pamumulaklak at pagbubunga, gumamit ng eggshell powder na may fermented rice water o wood ash water, magdagdag ang calcium sa panahon ng pagbubunga. Artificial na pagpapabunga. Araw-araw sa umaga, tulungan ang bulaklak na mag-pollinate. Kung gagawin ng tama ang 6 na hakbang na ito, ang isang puno na nakbubunga ngang 300 prutas ay hindi problema. Bumili ng pulangang passion fruit sa palengke o kumuha ng sanga mula sa kaibigan para i-propagate. Mahanap ng malaking paso at gumawa ng trellis. Simulan mo na ang iyong passion fruit harvest plan ngayon. Ang bahaging ito ay nagbahagi ng kumpletong pamamaraan ng passion fruit mula sa pruning hanggang sa pag-aani. Para sa susunod na bahagi, sabihin niyo lang sa comments kung ano ang gusto niyong makita. Ako ang iyong kopyang planting guide, gamit ang pinakamatalinong paraan para mamuhay ngang masagana. Pindutin ang subscribe at i-activate ang bell notification. Hanggang sa susunod na pagkikita. Salamat sa pagbabasa at sana ay marami kang natutunan para sa iyong passion fruit farming journey.